Pagkakita ng grupo ng Band of Seven na leader nilang si Bankatsu, sinabi ni Renkatsu dito ang pagkamatay muli ni Kiyokatsu at Mokutsu. Sabi ni Bankatsu na wala na silang magagawa at pinasulat niya ng mensahe si Renkatsu para ibigay sa palasyo na nagtaksil sa kanila at pinugutan sila ng ulo. Kukunin rin ni Bankatsu sa palasyo ang kinuha nilang sword sa kanya. Pinakita ni Renkatsu ang sulat at binigay na ni Bankatsu kay Kohako ang sulat para ibigay sa palasyo na aatakihin nila. Pagkalapit ng grupo ni Inuyasha sa Mount Hakurei, napagtanto nila na tama ang sinabi ni Kikyo at nanghina sina Shippo at Kirara dahil pure demon sila. Hindi makasulong si Inuyasha dahil isa rin siyang half-demon at pinipigilan ng barrier. Natatakot si Miroko dahil hindi siya malinis at alam niya sa sarili niya na malibog siya. Iniisip nila na maaaring hindi makakapasok si Narako sa Mount Hakurei para magtago dahil sa sobrang kasamaan nito at balak na lamang nilang hanapin ang Band of Seven para makumpirma kung nasaan si Narako. Bumaba na sila sa bundok at pagkapunta nila sa village, sabi ng matanda na maaari silang dukutin ng mga taga-palasyo dahil mga bata pa sila at kahit na naglalakbay lamang sila sa lugar. Dagdag pa nito na mayroon sulat ng babala na may aatake sa palasyo at kukunin ang kayamanan ng palasyo kaya naghahanda ang mga ito sa paparating na laban. Pinapatago na sila ng matanda ngunit bigla silang nakita ng samurai general ngunit hindi na sila dinukot at pinapaalis na lamang sa nayon. Sa palasyo, umatake na ang Band of Seven at mabilis na nakapunta si Bankatsu sa silid ng Clan Lord dahil madali lamang niyang natalo ang mga gwardya. Willing na binigay ng Clan Lord kay Bankatsu ang sword niya na si Banryu at natuwa si Bankatsu dahil hinasa nila ang sword niya at naging makintab. Susubukan pa sana ng Clan Lord na hilingin na pagsilbihan siya ni Bankatsu ngunit sabi nito na ang sinabi niya sa sulat ay hugasan ang kanyang leeg at maghintay dahil pupugutan ni Bankatsu ang Clan Lord ng ulo. Late na dumating ang Samurai General at pinatay lahat ni Bankatsu ang mga kabalyero sa isang strike. Samantala, may nasen si Kagome na Jewel at sigurado sila na Band of Seven ang mga ito. Pagkatapos, uminom muna ang Band of Seven ng alak at hihintayin nila sina Inuyasha. Tanong ni Renkatsu kay Bankatsu na pwede bang sabihin niya ang tungkol kay Narako dahil nag-aalala ito ngunit sabi ni Bankatsu na hindi pa ba sapat sa kanya na na-resurrect sila at pumatay ng tao tulad dati kaya hinayaan na lamang ni Renkatsu ang desisyon ng leader nila at hindi na niya mababago ang desisyon nito. Naunang dumating sa palasyo si Koga at aatake sana dahil hindi nila sinasabi kung nasaan si Narako ngunit hindi makalapit. Inatake siya ng sunod-sunod ng Band of Seven at nakakaiwas si Koga. Nakalapit si Bankatsu sa kanya buti na lamang dumating si Inuyasha para mapigilan ito. Pinapaingat ni Kagome si Inuyasha dahil may 3 jewel sa leeg ni Bankatsu at ito ay ang jewel ni Mokutsu at Kiyokatsu. Pantay ang laban ni Inuyasha at Bankatsu. Bumaril si Ginkatsu sa iba at niligtas ni Koga si Kagome. Nakita ni Kagome ang jewel na ninakaw ni Renkatsu sa kanya at natatakot siya na kapag nalaman ito ni Bankatsu na hindi niya sinabi ito sa kanya. Inutos ni Renkatsu kay Ginkatsu na atakihin na lamang si Kagome para mapatahimik. Sumugod si Koga para maprotektahan si Kagome at tutulong sana si Miroko kay Koga para makuha ang jewel kay Renkatsu ngunit pinigilan siya ni Suikatsu. Samantala, si Sesshomaru ay pumunta sa Mount Hakurei dahil sinundan niya si Kohako at hindi niya namasen si Kohako doon kaya umalis na lamang at hindi nagpatuloy. Nakita ni rin si Kohako kaya sinundan niya ito at hindi napigilan ni Joken dahil bawal siyang makalapit sa bundok. Sa kuweba, sabi ni Kohako kay Rin na bakit siya naruroon at umalis na raw siya dahil maraming demon doon. Inutos ni Kohako kay Rin na dahan-dahan na umalis para hindi siya mapansin ng mga demons kaya ginawa naman ito ni Rin. Habang naglalaban, dumating ang mga bubuyog ni Narako para sabihan ang Band of Seven na umatras ngunit gusto pa ni Bankatsu na makipaglaro kay Inuyasha. Gumamit ng wind scar si Inuyasha ngunit nakaligtas si Bankatsu at nagawang lagyan ng crack ang Banryu nito. Dahil dito, napagdesisyonan na ng Band of Seven na tumakas at gusto sana ni Renkatsu na tapusin si Kagome bago umalis ngunit nailigtas ni Kirara si Kagome. Hahabulin sana ni Inuyasha ang grupo ngunit pinigilan siya ng demon puppet ni Narako. Humingi ng tawad si Joken kay Sesshomaru dahil pumunta si Rin sa bundok ngunit bigla rin namang bumalik agad si Rin at sinabi niya na niligtas siya ni Kohako dahil maraming demons sa kuweba.
Nagtataka si Sesshomaru kung bakit nagkaroon ng demon sa sagradong bundok na ito at napagtanto niya na maaaring may trick na ginawa si Narako. Nagtataka si Kagome dahil iba raw ang ginamit ni Narako na demon puppet kaysa noon. Gumamit si Inuyasha ng wind scar para madurog ang puppet at biglang naglabas ng mga petals ng bulaklak ang katawan ng puppet. Nauna na si Koga para sundan ang Band of Seven at sabi ni Kagome kay Inuyasha na may kakaiba sa puppet dahil malinis ito katulad ng sa Mount Hakaray at amoy bulaklak at tubig. Pumunta ang Band of Seven sa Mount Hakaray kaya hindi na masundan ni Koga ito. Nakasalubong ng Band of Seven si Kana at Kohako at pinakita ni Kana na nasa malapit si Sesshomaru. Pinag-uutos ni Narako na puntahan ito at patayin. Nagalit si Bankatsu na hindi pa sila tapos sa laban kay Inuyasha ngunit sabi ni Kana na hindi matatalo ni Bankatsu ang Tetsaiga at pwedeng maging malakas ang Banryo kapag may Jewel at alam ni Kana na kay Renkatsu ang Jewel ni Kagome. Binantaan ni Bankatsu si Renkatsu na kapag hindi niya binigay ang Jewel, pupugutan niya ito ng ulo. Natakot naman si Renkatsu at binigay. Sabi ni Bankatsu na pagbibigyan niya si Renkatsu ngayon at wala ng pangalawang chance kapag ginawa niya ulit itago sa kanya. Inutos ni Bankatsu kay Suikatsu at Jakotsu na patayin si Sesshomaru dahil siya na ang bahala kay Inuyasha at nilagay na niya ang jewel sa Banryo niya. Samantala, sina Inuyasha ay hahanapin ang lugar na may kasing amoy ng tubig at bulaklak ng demon puppet ni Narako. Sa Hijiri Island, may liwanag na tumama at nakita ito ng mga tao sa village kaya sabi ng isang matanda sa bata na pupunta siya doon at titingnan ang templo ni Saint Hakushin. Kinuha ng tatay ni Shintaro ang staff at sinabi nito sa anak niya na kapag may nangyari sa kanya, bilang anak ng village headman, trabaho ni Shintaro na protektahan ang Hijiri Island. Makalipas ang 2 linggo, hindi pa bumabalik ang tatay ni Shintaro at nag-aalala na siya at siguradong may nangyari sa Hijiri Island ngunit hindi siya binibigyan ng bangka ng mga fisherman para makapunta doon. Biglang dumating ang grupo ni Inuyasha at alam nilang may sagradong lugar doon. Sabi ni Shintaro na kahit sino man ay ipinagbabawal sa sagradong lugar na ito. Ang village headman lamang ang pwedeng pumunta at inaalagaan ang templo ni Saint Hakushin. Sabi pa ni Shintaro na si Saint Hakushin ay isang great priest na namuhay, 100 years na ang nakakalipas. Siya ay isang naging living Buddha na nakatago sa templo ng isla. Alam ito ni Miroko at tinatawag itong Sokushinbatsu. Ang isang priest ay nagme-meditate hanggang sa siya ay maging mummy at maabot ang nirvana. Sinabi rin ni Shintaro sa kanila ang nangyari 2 weeks ago na may kakaibang ilaw ang bumagsak sa isla at pinuntahan ito ng tatay niya ngunit hindi pa bumabalik. Akala ng mga villagers na isa itong curse kaya hindi ni Shintaro magabayan ng mga tao papunta sa isla ngunit kahit na ganoon gusto pa rin malaman ni Shintaro ang nangyari sa tatay niya. Napagdesisyonan ni Inuyasha na puntahan ang isla at natuwa naman si Shintaro. Habang papunta, sinabi ni Shintaro na malapit ang isla sa Mount Hakaray kaya sa templo sa may isla, kapag nagdasal ka doon, malilinas ang iyong mga kasalanan. Pagkadating, naramdaman ni Inuyasha ang barrier ngunit hindi malakas kaysa sa Mount Hakaray. Pagkalagpas sa barrier, nasigurado ni Inuyasha na ang bulaklak sa isla ay katulad ng amoy ng demon puppet ni Narako ngunit sabi ni Shintaro na ngayon lamang nagkaroon ng bulaklak na ganito sa isla. Nanghihina si Kirara at Shippo at sa tingin ni Inuyasha sa mga lahat ng nangyari sa kanila, feeling niya plano lahat ni Narako na mapunta sila doon. Nakita nila na nasira ang templo at biglang natalapid si Shintaro sa isang bangkay at ito ang tatay niya. May nasen si Kagome na jewel sa loob ng templo at tama ang hinala ni Inuyasha dahil naruroon si Bankatsu. Nakita ni Kagome na may jewel sa Banryo ni Bankatsu at ininform niya ito kay Inuyasha. Naglaban ang dalawa at nasa defensive side si Inuyasha dahil lumakas ang Banryo nito. Sinubukan ni Inuyasha na gumamit ng wind scar ngunit hindi gumana dahil ang demonic power ni Inuyasha ay nalilinis ng Hijiri Island. Kahit na gaano kasama si Bankatsu, tao pa rin ito at minimal lamang ang epekto nito kay Bankatsu. Balak nilang hanapin kung sino ang gumawa ng barrier at pinasok ni Shintaro ang templo. Akala niya na naruroon si Saint Hakushin para matulungan si Inuyasha ngunit wala at nakita niya lamang ang staff na ginamit ng tatay niya. Sa tingin ni Kagome na inatake ni Narako ang isla na ito at ninakaw ang mommy ni Saint Hakushin.
Nagtataka si Miroko kung wala si Saint Takoshin, sino ang naglagay ng barrier sa lugar. Ininform ni Miroko kay Shintaro na ang ilaw na nakita nila nung nakaraan ay sinarako at namatay ang tatay nito dahil prinotektahan niya si Saint Takoshin ngunit hindi siya nagtagumpay. Plano ni Narako na gamitin ang spiritual power ni Saint Takoshin ngunit natuwa si Shintaro dahil namatay ng may karangalan ang tatay niya at hindi lamang siya namatay sa sumpa. Sa pamamagitan ng sutra na may demonic aura ni Shippo, gagamitin ito ni Miroko para mahanap ang core ng barrier. Nakita na ni Miroko at nakita ang altar ornament na laging ginagamit ni Saint Takoshin. Hindi masira ni Miroko ang barrier gamit ang isa lamang staff kaya sabi ni Shintaro na magtulungan sila at gagamitin niya rin ang staff ng tatay niya. Nagtagumpay ang dalawa na masira ang core kaya nag-iba na ang itsura ng isla. Magagamit na ni Inuyasha ang wind scar at napapaisip si Kagome na maaaring willing si Saint Takoshin na ipahiram ang kapangyarihan niya kay Narako dahil ang altar ornament na ito ay nakatago at si Saint Takoshin lamang ang nakakaalam kung nasaan ito. Hindi kinakabahan si Bankotso kahit nagagamit na ni Inuyasha ang wind scar dahil lumakas din siya sa pagkawala ng barrier. Gumamit si Inuyasha ng wind scar ngunit napigilan naman ito ni Bankotso gamit ang Dragon Hammer. Ngumingiti pa rin si Inuyasha dahil hinihintay niya na magamit ang backlash wave ngunit dahil walang demonic aura si Bankotso, hindi niya ito magagamit. Nagsummon ng Dragon Thunder si Bankotso at may bumaba na mga kidlat sa isla. Natamaan ang lahat dahil sa kidlat na marami. Hindi na makagalaw ng ayos si Inuyasha ngunit nagawa niya pa ring pigilan ang atake ni Bankotso dahil sa galit na dinamay niya ang iba. Patas na patas ang laban at nung sumugod si Inuyasha kay Bankotso, biglang gumalaw ang ornament at lumiwanag. Pinagaling ang lahat ng mga sugatan at pinahina ang Tetsaiga. Dito nila napagtanto na kakampi nga talaga ni Narako si Saint Takoshin. Tatapusin na sana ni Bankotso si Inuyasha ngunit pina na siya ni Kagome at naging buto ang kamay niya. Biglang lumiwanag muli ang ornament para makatakas sa isla si Bankotso. Bumalik si Bankotso at nakita si Nakohako at Kana at kinuha ni Kana ang ornament para ilagay sa mummy ni Saint Takoshin at siya ang gumawa ng sacred barrier sa buong Mount Hakare pati na sa Hijiri Island. Pagka-uwi, sinabi ni Shintaro sa mga ate niya na namatay ng may karangalan ang tatay nila at umalis na sina Inuyasha sa village. Samantala, umalis na sa mga bata si Kikyo at bago umalis, kahit na nakita nila ang masamang side ni Dr. Soikatsu, naghihintay pa rin sa kanya ang mga bata na bumalik at sinabihan si Kikyo na kapag nakita niya si Dr. Soikatsu, sabihin ni Kikyo ito sa kanya na naghihintay sila sa pagbabalik nito. Dahil kumpirmado na sina Inuyasha na tinutulungan ni Saint Takoshin si Narako, alam nilang nagtatago si Narako sa Mount Hakare at sina Sango at Miroko na lamang ang papasok dahil mga pure humans sila at hindi sila maaapektuhan ng barrier. Inutos ni Inuyasha na huwag silang magpapalagay sa panganib at i-check lamang nila ang lugar. Samantala, si Koga ay naghahanap ng butas para makapasok sa Mount Hakare. Habang nag-uusap, sina Ginkatsu at Renkatsu ay balak silang atakihin ng palihim dahil hindi sila nakikita ni Koga. Target nila ang binti ni Koga at pagkabaril ni Ginkatsu, tumalsik si Koga. Habang naglalakbay sina Miroko at Sango sa Mount Hakare, may naisip na kalibugan si Miroko na hawakan ang puwet ni Sango ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit dahil ang lugar ay nililinis ang utak niya. Nagpakita ang dalawa kay Koga at pinaputukan ulit si Koga. Nakaiwas si Koga ngunit kahit na ganoon, napinsala ang binti niya sa unang putok ni Ginkatsu. Balak sanang tumulong sina Ginta at Hakkako ngunit sabi ni Koga na huwag. Sumugod na ito ngunit umatras ang dalawa para magtago ulit sa barrier. Nagpaputok na si Ginkatsu sa hindi nakikita ni Koga ngunit naiiwasan pa rin niya ito. Gumamit naman si Renkatsu ng bakal na tali na may apoy para ipang-atake at naapektuhan si Koga ng putok ni Ginkatsu. Kahit na bumagsak, may naisip na paraan si Koga kung papaano mapapalabas ang dalawa sa barrier. Nagpabagsak ng maraming missile si Ginkatsu at akala nila napatay na si Koga kaya lumabas na sila sa barrier. Nagtago lamang pala si Koga sa ilalim at hinarangan ang dalawa na makapasok sa barrier. Kahit na ganoon, confident pa rin si Renkatsu na matatalo nila si Koga kahit na hindi na sila makakapunta sa barrier. Sumugod si Kagome at nagbuga ng apoy si Renkatsu ngunit muntikan na ni Koga na makuha ang jewel ni Renkatsu sa leeg.
Nagalit si Ginkatsu sa ginawa ni Koga kay Renkatsu at umatake ngunit may ginawa si Koga sa kanan para hindi si Koga ang maputukan ni Ginkatsu kundi ang sarili nitong katawan ngunit buhay pa rin ito. Ginamit ni Ginkatsu ang kanyang secret weapon at pinaputukan si Koga. Nakaiwas si Koga at lumapit si Ginkatsu rito para hulihin at nagpalabas ng apoy ngunit nakakaiwas si Koga. Kinuha ni Koga si Ginkatsu at binagsak sa lupa. Buhay pa rin si Ginkatsu at pinasabog ang sarili niya. May naramdaman si Inuyasha kaya umalis sila sa kinauupuan nila. Samantala, si Miroko ay hindi sumusuko at hindi pa rin nagtatagumpay. Naramdaman ni Sesshomaru na may papalapit sa kanila at sinangga ang atake ni Jakotsu. Buhay si Renkatsu sa pagsabog dahil prinotektahan siya ng Jul na nakay Ginkatsu at natamba ito sa pagod. Pinuntahan ni Inuyasha ang pinaglabanan ni Koga at nakita nila sina Ginta at Hakako. Umiiyak ang dalawa dahil nasa masamang kalagayan si Koga at buhay pa naman ito at nakatulog ang tatlo sa pagod. Si Kikyo, nakasalubong nito si Bankatsu sa daan at nakita ang jewel sa leeg na sobrang itim pati na sa banryu nito. Tanong ni Kikyo na hindi ba niya balak patayin siya, sagot nito na wala namang inutos si Narako sa kanya. Nagkausap ang dalawa tungkol sa layunin ni Bankatsu sa mundo. Gusto raw ni Bankatsu na hanggat buhay siya, gagawin niya lahat ng gusto niya at ito ay pumatay ng tao. Pinayuhan nito si Kikyo na gawin rin niya ang gusto niyang gawin habang buhay pa siya at umalis. Hindi mabigay ng buo ni Sesshomaru ang kanyang buong lakas sa laban kaya sabi nito kina Jaken na lumayo sa laban at baka madamay sila. Tumakbo sina Jaken sa tulay ngunit kinorner sila doon ni Suikatsu. Napatalsik ni Jakotsu sa kamay ni Sesshomaru ang Tokijin. Umatras sila habang pinoprotektahan ni Jaken si Rin at binugahan ng apoy si Suikatsu. Biglang nawala ito at akala nila na nahulog ito sa tulay ngunit nasa ilalim lamang pala ito. Biglang nasira ang tulay at nahulog silang tatlo. Tatalon din sana sa bangin si Sesshomaru ngunit inatake siya ni Jakotsu kaya umiwas ito at kinuha ang Tokijin. Akala ni Jakotsu na mahuhuli niya si Sesshomaru ngunit binalik lamang ni Sesshomaru ang sword niya kay Jakotsu at muntikan nang mahiwa si Jakotsu ng sarili niyang sword at bumaba na sa bangin si Sesshomaru. Pagkababa, hindi na niya makita at maamoy si Rin at buhay pa si Jaken sa pagkakabagsak. Nagising si Rin at buhat-buhat na siya ni Suikatsu. Natakot si Rin at biglang nakita niya na iba na ang mukha ni Suikatsu. Sumama si Rin dito at sa tingin niya na hindi naman masamang tao si Suikatsu. Samantala, sina Sango at Miroko ay may nakitang kuweba sa Mount Hakare at pinakita ni Kana kay Kohako sila. Si Kikyo, nasend si Suikatsu pabalik sa mga bata. Dinala ni Suikatsu si Rin sa mga batang inalagaan niya habang si Jakotsu ay nagtatago sa mga damo. Balak ulit ni Jakotsu na gisingin ito ngunit biglang dumating ang matatanda sa village at sinabihan si Suikatsu na umalis na dahil sa nangyari nung nakaraan. Inatake ni Suikatsu ang isang matanda at kalmadong nagalit dahil tinaboy siya ng mga ito matapos na alagaan at pagalingin sila. Tumakbo ang iba ngunit hinabol sila ni Suikatsu para patayin at tatakbo na sana si Rin ngunit kinuha siya ni Jakotsu. Tanong ni Jakotsu kay Suikatsu na anong nangyari sa kanya dahil noon, kapag ganyan ang mukha niya, hindi siya nananakit ng tao. Sabi nito na hindi niya rin alam at itim na rin ang jewel sa leeg ni Suikatsu at sigurado siya na kahit pumunta sila sa Mount Hakare, hindi na siya magiging parang isang santo at hindi na lalabas pa ang mabait na doktor niyang personalidad. Lumapit si Suikatsu sa mga bata at balak na patayin. Alam ni Kikyo na nag-iba na ang kulay ng jewel na nakay Suikatsu at papunta na siya sa mga bata dahil alam niyang sasaktan ni Suikatsu ang mga ito. Napatigil si Suikatsu dahil nasa puso pa rin nito ang mabait na Suikatsu at mali ang akala niya. Samantala, dinala ni Inuyasha sina Koga sa ligtas na lugar dahil target ng Band of Seven ang jewel na nakay Koga at malubha pa ang kalagayan ni Koga. Ininform ng bubuyog ni Narako na palapit na si Sesshomaru sa kanila kaya sinabi ni Jakotsu na hayaan na lamang muna ni Suikatsu ang mga bata at kailangan nilang papuntahin si Sesshomaru sa barrier. Alam ni Sesshomaru ang plano ng mga kalaban ngunit nagpapatuloy pa rin siyang pumunta malapit sa barrier. Nakarating na si Kikyo sa mga bata at nakita ang mga ginawa ni Suikatsu. Naabutan ni Sesshomaru sina Jakotsu at Suikatsu. Umatake si Jakotsu at nagawang sugatan si Sesshomaru dahil bumagal ang galaw nito at naaapektuhan siya ng barrier.
Nagpatuloy si Kikyo pumunta sa Mount Hakaray at pinayuhan ang mga bata na umalis na sa village. Samantala, sina Sango at Miruko ay nawawala na pagkapasok nila sa kuweba dahil mahirap itong sundan. Bigla silang may nakitang ilaw at sinundan ng dalawa ito. Si Kohako pala ito dahil ayaw niyang masaktan ang dalawa kaya pinapasunod niya ang dalawa sa kanya. Kahit na nanghihina, na-overpower pa rin niya sa laban si Jakotsu. Nang umatake si Jakotsu, binato ni Sesshomaru ang Tokijin kay Suikatsu habang siya ay sumugod mismo kay Jakotsu. Nasaksak ng Tokijin si Suikatsu at nasaksak naman ni Sesshomaru si Jakotsu. Nakakagalaw pa rin si Suikatsu pati na si Jakotsu at papatayin na ni Suikatsu si Rin dahil atat na siya ngunit bigla siyang pinanan ni Kikyo sa leeg. Natakot na si Jakotsu kaya tumakbo na ito. Nilapitan ni Kikyo si Suikatsu at bumalik na ang mabait na doktor dahil nalinis ni Kikyo ang itim na ilaw ng jewel. Hiniling ni Suikatsu kay Kikyo na alisin sa leeg niya ang jewel at naaalala na niya ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Gusto niyang magsagip ng buhay ngunit nakapatay siya ng tao. Hindi niya napatawad ang sarili niya at dito niya narinig ang boses ng masamang personalidad niya. Sabi nito na ang tunay na Suikatsu ay walang interes sa pagtulong sa tao kundi pumatay. Dahil nakontrol siya ng masama niyang personalidad, pumatay siya ng pumatay hanggang sa madiskubre siya ni Bankatsu at maging miyembro ng Band of Seven. Naging natural na sa kanya ang pagpatay at ang mabuting side niya ay walang magawa dito. Para sa kanya, ang kanyang kaluluwa ay hindi malilinis at kahit anong gawin niya, papatay pa rin siya kaya gusto niyang ipatanggal na kay Kikyo ang jewel dahil gusto niyang maging malaya sa pagpatay. Nanghihinayang si Kikyo ngunit biglang inatake ni Jakotsu si Suikatsu para makuha ang jewel dito at tuluyan ng tumakbo at naging buto-buto na si Suikatsu. Nagpasalamat si Rin kay Kikyo at umalis. Kailangan na rin ni Kikyo na umalis doon bago pa siya layasan ng mga kaluluwa sa mga katawan niya. Kahit na gusto ni Kohako na makatakas sa kuweba sina Miruko at Sango ngunit si Kana ay hindi. Nakalabas na sa kuweba ang dalawa at nakita ni Sango ang kapa na ginagamit ng mga Demon Slayers at napagtanto niya na si Kohako ang tumulong sa kanila papalabas ng kuweba.